Magandang araw po, Captain Kokak. Gusto ko lang pong ibahagi ang kakaiba naming karanasan sa bahay ng lolo ko noong siya'y pumanaw. Ako po si Daniel at ito'y nangyari sa amin 15 taon na ang nakalilipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko. Si Lolo Pedro ay dating sundalo, istrikto, masungit, at palaging may sigarilyo sa bibig. Kahit na hinihika na siya, hindi pa rin siya tumitigil sa paninigarilyo. Lagi siyang nagyoyosi habang nakaupo sa duyan sa terrace. Minsan, habang hinahabol niya ang hininga niya, nadapa siya't nawalan ng malay. Di na siya na-revive sa ospital. Sa libing niya, walang ni isang umiyak. Galit kasi ang karamihan sa kanya, lalo na si nanay. Pero ako, nalungkot ako noon. Siya lang kasi ang laging nagbibigay sa akin ng candy noon, kahit mahigpit siya. Matapos ang libing, nagsimula na ang kababalaghan. Unang gabi pa lang, may naamoy na kaming usok ng yosi. Wala namang ni isa sa amin ang naninigarilyo. Si tatay, nagpa-check up pa ng wiring. Baka may nasunog sa mga linya ng kuryente. Pero maayos naman ang lahat ng kawad. Pagkalipas ng ilang araw, nakakarinig na kami ng mga yabag sa mismong terrace kung saan siya palaging nagyoyosi. Isang gabi, ako mismo ang tumayo para tignan. Pagbukas ko ng pinto, nanlamig ang katawan ko. Nandoon sa duyan si Lolo, nakaupo, may sigarilyong umuusok sa bibig. Naangiti pero natutuyo na ang balat. Nang kumurap ako, wala na siya. Simula noon, gabi-gabi naming naririnig ang duyan na gumagalaw, kahit wala namang hangin. Doon na kami nagpasyang lumipat ng bahay. Pero kahit nakalipat na kami, sa tuwing naaamoy ko ang yosi sa alanganing oras, napapatingin ako sa paligid. Baka kasi bumibisita lang si Lolo. Dear Captain Kokak, nangyari ito 2 taon na ang nakalilipas, pero parang kahapon lang. Isang hapon, habang pauwi ako galing school, may matandang lalaki sa gilid ng palengke na nagtitinda ng kung ano-anong gamit. Nilapitan ko dahil curious ako sa mga kakaibang bagay. "Gusto mo ng swerte?" tanong niya. "Subukan mo to." Inabot niya sa akin ang isang itim na kaha ng sigarilyo. Walang brand, walang label. Kakaiba. Akala ko trip-trip lang. Kinagabihan, sinubukan kong manigarilyo sa labas. First time ko. Nang sindihan ko, may biglang malamig na hangin. Napapikit ako. At pagdilat ko, hindi ako makapaniwala. Sa harap ng salamin sa labas ng bahay, hindi ko nakita ang sarili ko. Nakita ko ang isang babae. Maputla. Duguan ng mata. Nakayuko. May hawak siyang parehas na sigarilyo na hawak ko. Narinig ko ang boses niyang paos. "Ngayon, magpapalit na tayo." Mula noon, bawat salamin ay may ibang refleksyon. Sa anino ko, minsan nakasuot ako ng lumang damit. Minsan, nakita ko pa siyang lumalapit sa kama ko habang natutulog ako. Sinubukan kong sunugin ang kaha. Hindi nasusunog. May isang papel sa loob nito na may nakasulat. Isa pa at ako'y makakalaya na. Nanlamig ang buo kong katawan. Ibinaon ko sa lupa ang mga natitirang itim na sigarilyo. Nang sa gayon ay wala nang sino man ang makapagsisindi nun. Dear Captain Kokak, nagbabantay ako noon sa isang lumang gusali sa May Kalaw, sa Maynila, bilang security guard. Abandonado yon.
Dati raw call center, pero nagsara dahil sa mga insidente na nagpasalin-salin sa mga kwento. Hindi ko yun pinansin. Trabaho lang kasi ang hanap ko. Isang gabi, may nakita akong lalaki sa rooftop. Nakaupo siya sa gilid. Nagyoyosi. "Boss, bawal dyan. Delikado dyan eh." Sigaw ko. Ngumiti lang siya. "Isa lang to. Huling hit-hit." Saka biglang tumalon. Dali-dali akong bumaba. Pero pagdating ko sa ground floor, walang katawan. Walang bakas ng tao. Kinabukasan, may nagpakilalang dating empleyado ng gusaling yun. Nang sinabi ko ang itsura ng lalaki, nanlaki ang mga mata niya. "Si Lester yun. Nagpakamatay dyan 3 taon na ang nakalilipas. Ganyan na ganyan ang sinasabi niya eh. Huling hit-hit." Tuwing gabi, may lumalabas pa ring usok mula sa rooftop. At isang beses, nakita ko siyang muli. Nakaupo, hawak ang sigarilyo, at tumitingin sa akin. Lumapit siya sa akin. "Gusto mo? Tikman mo." Tinanggihan ko. Sabi ko, "Baka ikaw ang huling humit-hit yan eh. Ayoko." Tumawa siya. "Hindi. Baka ikaw ang huli kong isasama." Dahil doon, umalis na ako sa trabaho kinabukasan. Dear Captain Kokak, sikat sa opisina namin ng Yossi Break sa 3rd floor fire exit. Pero may paniniwala na bawal manigarilyo doon nang mag-isa. Lalo na kung 3 AM. Dati raw kasing may empleyadong si Marco na nahulog sa fire exit. Pero sabi ng janitor, hindi raw ito aksidenteng nahulog. May tumulak daw. Isang gabing stressed ako. Nagyosi ako sa 3rd floor. Wala akong kasama. Tahimik. Walang hangin. Pero habang humihit-hit ako, parang may humawak sa balikat ko. Biglang lumamig ang paligid. Tumingin ako sa salamin ng pinto. May lalaking nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Pagbalik ko sa desk, nag-ring ang headset ko. Wala namang call. Pero may humikab sa kabilang linya at may boses na bumulong. "Anong oras ka ulit magyoyosi break? Wala akong kasama." Nang lumingon ako sa monitor, umuusok na yun. Pero hindi amoy ng nasusunog na kuryente, kundi amoy ng sigarilyo. Nag-resign ako matapos nun. Pero minsan, habang nagyoyosi ako sa ibang lugar, hindi ko pa rin mapigilang maisip ang mga pangyayaring yun. Dear Captain Kokak, ako si Arvin. Isa akong tindero ng yosi sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Nakapwesto ako sa may underpass. Isang linggo, may lumapit sa akin na babae. Maputi, parang galing sa lamay. Malamig ang kamay, at ang mga kuko niya ay itim. Bumili siya ng sigarilyo. "Yung itim ang kaha, ha?" Sabi niya. Hindi ako nagbebenta ng ganoon. Pero may lumang kaha sa ilalim ng kahon ko. Inabot ko yun sa kanya. Nang binayaran niya ako, luma ang barya. Halos magwawalong dekada na ang kalumaan noon. Lumipas ang araw. Napapansin ko na nagtitinda na rin siya ng sigarilyo. Pero itim ang kaha. Paulit-ulit bumibili sa kanya ang mga lasing, adik, at mga mukhang gutom sa kalye. At sa isang gabi, nakita ko ang isa sa kanila, si Mang Ramil, namatay sa gilid ng kalye. May hawak siyang sigarilyo, itim ang kaha, naangiti pa ang labi, pero sunog ang lalamunan. Nang balikan ko ang kaha, may ukit sa ilalim, kamatayan. Sinasabi ng iba na ang sigarilyong yun ay hindi lang usok ang dala, kundi hininga ng kamatayan. At bawat humihit-hit noon,
ay sinusundo na. Ngayon, kada linggo ng gabi, bumabalik ang babae. Hindi siya nagsasalita. Basta't iniaalok niya gamit ang kamay ang sigarilyo sa mga taong naroon. Lagi niyang binubulong, "May kulang pa. 7 kaluluwa pa." Mapagpalang araw po, Captain Kokak. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa amin, tila hindi pa rin natatapos ang ulan mula ng buwan ng Hunyo. Gusto ko po sanang ikwento sa inyo ang nangyari sa amin na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin gabi-gabi. Noong July 15, napakalakas ng ulan. Lumang bahay po ito ni Lolo, gawa sa kahoy at yero. 2:00 ng madaling araw, may malakas na kalabog sa bubong. Akala namin ay nagbagsakan lang ang sanga ng puno. Ngunit kinabukasan, may nakita kaming bakas ng paa sa putikan. Malalaki, parang sa tao. Pero may mga linya, parang kaliskis. Ang mas nakapagpapakilabot sa amin, lahat ng manok namin sa likod ng bahay ay patay na. Nakakalat, gutay-gutay. Akala ko po'y asong gala, ngunit si Papa, sanay sa mga hayop, sinabing hindi yon kagat ng aso. Parang nilapa ng mas malaki at mas mabangis na nilalang. Ilang araw ang lumipas, biglang nawala si Ate Vicky. Lumabas daw siya para umihi, pero hindi na bumalik. Kinabukasan, natagpuan siya sa ilalim ng puno ng mangga. Nanlilisik at pulang-pula ang mga mata. Ang buong katawan niya ay basa. Hindi ng ulan, kundi ng dugo. Dugo na tila hindi sa kanya. Sa tabi niya, may pahid ng putik na may hugis paa ng isang nilalang. Pagkatapos noon, gabi-gabi naming naririnig ang kalabog sa bubong, kasabay ng kakaibang huni. Parang huni ng kuliglig, pero may halong ungol. Lumipat na po kami dahil sa matinding takot at para rin sa kaligtasan namin. At si Ate Vicky, hindi na namin nakita kailanman. Dear Captain Kokak, isinulat ko po ito hindi para takutin ng mga kapwa ko tagapakinig, kundi para ibahagi ang isang gabing binura na lang sana kasabay ng pagtila ng ulan. Kung pwede nga lang sana. July 28, taong 2003. Ako lang mag-isa sa lumang bahay ni Lolo at Lola sa Talisay. Binagyo kami noon. Walang kuryente. Ang tanging liwanag ko lang ay isang gasera. Habang nagbabasa ako ng lumang dyaryo sa sala, may narinig akong maihinang kaluskos sa bubong. Akala ko ay hangin lang, ngunit patuloy lang to. Paikot, parang may gumagapang. Biglang may kumatok. 3 sunod-sunod na katok sa kisame. Hindi ko alam kung may naliligaw na tao o hayop. Nang sinilip ko sa bintana, doon ko siya nakita. Sa refleksyon ng salamin, isang babaeng nakaputi, basang-basa, at may dugo ang bibig. Ang dila niya,
nakalabas, humahaba habang nakangiti. Paglingon ko, bigla siyang nawala. Pero ang sahig ay basa. May maliliit na yapak ng paa na parang sa bata. Pero hindi kami marunong mag-alaga ng bata. Lalo na't ako lang ang naroon. Nang gabi ring yun, biglang nabasag ang gasera ko. Tumilapon ng apoy. Ngunit kusa itong namatay. Gaya ng kagustuhan kong makalimot sa pangyayaring yun. Simula noon, kada tag-ulan, naririnig ko na naman ang kaluskos. Minsan may humahaplos sa mukha ko habang ako'y natutulog. Naniniwala na akong hindi lahat ng ulan ay tubig ang dala. Minsan, tinatawag nito ang mga kahaluluwang naligaw at hindi makatawid. Dear Captain Kokak, hanggang ngayon ay sinusumpa ko ang araw na yon. Ang araw na ginulo ng baha hindi lang ang aming bahay, kundi pati ang isipan ko. Noong 1999, sinalanta ng matinding ulan ang buong Marikina. Isa ako sa mga na-stranded sa loob ng compound namin. Nakita ko siya, batang lalaki, nakatayo sa gitna ng baha, humihingi ng saklolo. Si Kuya Ramil palaging nagpapakabayani. Agad na lumusong kahit lampas bewang na ang tubig. Nang makarating siya sa lokasyon, biglang lumubog ang bata. Para bang may humihila sa kanya sa ilalim. Nagpilit si Kuya na makaahon, pero siya naman ang biglang lumubog. Ilang segundo lang at umahon siya. Nanginginig, maputla. Ilang araw ang lumipas, nag-iba na si Kuya. Ayaw na niyang maligo. Ayaw niyang mabasa. Lagi niyang sinasabi, nasa tubig daw sila. Nasa ilalim. Gusto raw nila ng katawan. Sinugod namin siya sa ospital noong nahuli namin siyang sinusubukang i-flush ang sarili sa loob ng inidoro. Hindi naman siya kasya ron. Lumala ang lahat noong bumagyo ulit. Biglang lumitaw sa kanalang ulo ng bata. Pero burado ang basa nitong muka. Hindi siya basta bangkay. Tila umaabot ang kanyang mga kamay pataas. Simula noon, sa bawat ulan, may naaamoy kaming lansa ng kanal at bangkay. At may mga yapak sa putik, paakyat mula sa imbornal. Dear Captain Kokak, hindi ko po ito inaasahan na ang isang kanta ang magiging dahilan para hindi na ako lumapit sa palayan kahit kailan. Noong tag-ulan, napadpad ako sa gitna ng palayan sa may sitio Bagak. Doon ko narinig ang boses. Napakalamyos. Kundi man na parang kinanta ng isang kaluluwa. Wala akong makita sa dilim. At ulan. Pero alam kong may nakatayo sa gitna ng bukid. Isang babae. Nakaputing manipis. Nakalugay ang basang buhok. At nakalutang. Akala ko multo lang. Ngunit nang makalapit ako, tumigil siya sa pag-awit. At doon ko nakita ang kanyang muka. Wala siyang bibig. Kaya nakapagtataka kung bakit siya nakakakanta. Sumigaw ako, tumakbo. Ngunit sa tenga ko'y bumaon na ang kanyang huling linya. Sa bawat ulan, isang puso ang kailangan. Kinabukasan, nakita ko sa radyo ang balita. Isang bangkay sa palayan, butas ang dibdib,
inagaw ang puso. Mula noon, tuwing umuulan, naririnig kong bumubulong ang ulan at minsan natutulog ako na may naririnig akong kanta mula sa likod ng bahay. Dear Captain Kokak, sana ay wag mong pagtawanan ang sasabihin ko. Pero ngayong muli na namang tag-ulan, hindi ko na matiis na itago pa. Noong Agosto, nagcamping kami ni na Erica, Glenn at Nico sa Sitio Dungawan. Gubat, sapa, katahimikan, perpekto. Yun ang akala namin. Ngunit pagsapit ng gabi, bumuhos ang ulan at nagsimula ang bangungot. Nagsisisigaw si Glenn. Paglabas namin ng tent, wala na siya. Sa sapa, nakita namin siyang lumulutang, bangkay na, at sa paligid niya, libo-libong linta. Mas malalaki kaysa normal. Maitim at may mga mata. Mabilis silang gumagapang papunta sa amin. Halos di na namin maisara ang tent. Isa-isa kaming kinagat. Hindi basta kagat, kundi higop. Muntik na kaming mawala ng malay. Nang makauwi kami, may mga pantal sa leeg ko na hindi mawala-wala. At minsan, nararamdaman kong gumagalaw ang ilalim ng balat ko. Ayon sa matatanda sa sityo, may uri raw ng linta na hindi lang dugo ang gusto, kundi kaluluwa. Sa ngayon, ay sobra na ang pagkatakot ko sa kahit anong uri ng linta dahil sa karanasan kong yun. Dear Captain Kokak, gusto ko sanang ikwento ang isang bagay na hindi ko masyadong pinapaniwalaan dati. Ang kulam. Akala ko, puro kwento lang yun sa probinsya. Pero ngayong ako na mismo ang naging biktima, natutunan kong may mga bagay na hindi mo pwedeng baliwalain. Lalo na kapag ang kinakalaban mo ay isang taong tahimik, pero malalim. Ako po si Mark. Nagtatrabaho bilang admin staff sa isang maliit na opisina sa Quezon City. Hindi ko ikakaila. Tamad talaga ako. Ewan ko pero nasa dugo ko na yata yun. Palagi akong late. Lagi akong naka-Facebook kahit busy ang buong team. May mga utos sa akin ng team leader ko na si TL Ira. Pero madalas kong hindi pinapansin. Madalas ko pang sabihin sa chat na wait lang po at busy ako. Kahit nagtitimpla lang naman ako ng 3-in-1 na kape. Ang huli naming away ay dahil lang sa simpleng utos na mag-print ng memo at ipasa sa HR. Ang sabi ko, mamaya na po, break ko pa eh. Galit siya pero tahimik lang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo sa manager. Pero sa mga mata niya, may kakaibang titig. Para akong binasahan ng orasyon. Kinabukasan, hindi na ako makalakad. Literal. Pagmulat ko, sobrang bigat na ng katawan ko. Para akong may kadena sa tuhod at bewang. Hindi ako makabangon. Akala ko rayuma lang. Pero ang mas malala, may malaking buko lang kaliwang mata ko. Parang may laman sa loob na gumagalaw. Dinala ako ng nanay ko sa ospital. Wala raw makita sa x-ray. Walang fracture. Walang infection. Pero patuloy na lumalaki ang bukol sa mata ko. Lalo na kapag tanghali.
At sa eksaktong oras ng trabaho, ang katawan ko ay parang may dumadagan na mabigat. Dahil doon ay dinala na ako ng nanay ko sa isang albularyo. Ang sabi nito, "May nagbigay sa iyo ng sumpa. Pinabigat ang katawan mo dahil ayaw mong tumayo. Tinakpan ang mata mo para di mo na magawa ang panggugulang na ginagamitan ng paningin. Mula ngayon, mabubuhay ka sa dilim at bigat hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran." Maaari raw bawiin ang kulam na ibinigay sa akin kung hihingi ako ng tawad sa taong nagbigay noon. Pero sino? Kanino galing ang kulam? Nagbaka sakali ako. Ang ginawa ko, pumunta ako kay TL Ira at halos gumapang akong humingi ng tawad. Umiyak ako sa harap niya sa may pantry. Tahimik lang siya, ngumiti at sinabing, "Buti naman, baka sakaling matuto ka ng magkusa at sumunod sa utos." Kinabukasan, nawala na ang bigat. Lumiit ang bukol. Pero may iniwan itong aral sa akin na huwag kang magpakatamad sa trabaho, lalo na kung hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang boss mo. Dear Captain Kokak, ako po si Rika, 3rd year college. Nakaboard sa isang lumang bahay, malapit sa University Belt. Murang renta pero may kasamang kwento. Dati raw may estudyanteng nawawala at hindi na nakita. Sabi ko, chismis lang yan. Hindi kasi ako naniniwala sa mga kwento-kwento lang. Pero ako, tamad talaga. Lahat ng baso, plato, basura, iniipon ko lang sa ilalim ng kama. Akala ko tipid sa oras. Hanggang sa isang gabi, habang nakapikit na ako, naramdaman kong parang may humihila sa sapin ng kama. Tumingin ako sa paanan. Walang tao. Pero ang sapin, basa at amoy kanal. Sa salamin sa dingding, nakita ko siya. Isang babaeng mahaba ang buhok, may burak at uod sa katawan. Parang nabubulok na bangkay. Umupo siya sa kama ko. Hawak ang basong ilang araw ko nang hindi hinuhugasan. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng bulong. "Ayaw mong maglinis. Ako na lang ang maglilinis ng lahat." Kinabukasan, wala na siya. Pero may bakas ng putik sa sahig. Yung mga plato, basag na. Yung mga baso at kutsara, nakakalat na sa sahig. Umalis na ako roon dahil sa matinding takot ko. At pinipilit ko na ring maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Dear Captain Kokak, ako po si Kaloy, 35 years old. Binata, nakatira sa apartment sa Novaliches. Wala akong kasama kaya kahit tambak ang basura sa kusina, hindi ko pinapansin. Tinatamad lang talaga ako. 6 na araw na't amoy bulok na karne ang loob ng bahay. Hanggang isang gabi, may narinig akong pagsinghot. Parang may humihigop ng amoy. Akala ko hangin lang, pero nang silipin ko ang sulok kung saan nakaipon ang basura, may figura ng isang nilalang, kulubot ang balat, at puro paltos ang katawan. Umusog siya ng dahan-dahan, habang bitbit ang isang supot ng bulok na ulam. Kumain siya, nilunok pati ang supot. Pagkatapos, tinignan niya ako. Pagtalikod ko, nawala siya. Pero mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang tunog ng pagngasab kahit wala na akong basura. At tuwing umaga, may pasa ako sa tiyan, sa binti at sa leeg. Nagpatingin ako sa doktor pero walang makitang dahilan.
Ang sabi naman ng albularyo, may nilalang daw na natutuwa sa akin dahil nakakakain daw siya sa mga pagkaing hindi ko itinatapon. Dear Captain Kokak, ako si Nika, freelancer. Simula pandemic, hindi na talaga ako lumalabas ng kwarto. Online lahat, trabaho, pagkain, at kausap. Nasanay ako sa ganun. Tamad akong buksan ang bintana. Pinuno ko pa ng kortina para di ako makita. Isang gabi, habang nasa Zoom meeting ako, may nag-chat sa group. Sino yung babae sa likod mo? Nag-freeze ako. Tumigil ang boses ko. Lumingon ako. Walang tao. Pero sa screen, may maitim nga na anino sa likod ko. Malabo ang mukha nito. Nakadikit lang sa pader. Tumingin ako sa salamin. Wala. Pero sa Zoom, naroon siya. Nakangiti pa kahit malabo ang mukha. Sobrang lapit na sa batok ko. Sobrang takot ko nun. Iniwan ko na ang Zoom meeting namin sa computer. Nahiga at nagtalukbong ng kumot hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, binuksan ko na ang bintana. Lumabas ako ng bahay para makihalubilo sa iba. Mas okay na yun kaysa multo ang makasama ko sa kwarto. Dear Captain Kokak, ako po si Joel, 27 years old, taga Baguio. Malamig dito kaya tinamad na akong maligo. Isang linggo akong hindi nahahaplusan ng tubig ang katawan. Ayos lang sana, pero may amoy na akong hindi ko maipaliwanag. Parang lumang bangkay na. Isang gabi, habang natutulog ako, naginip ako na may babaeng nakahiga sa tabi ko. Walang balat. Uod lang ang tumatakip sa mukha niya. Sumisiksik siya sa gilid ng katawan ko. Humahaplos gamit ang mga daliri niyang may mga uod din. Nung nagising ako, ang kama ko ay basa na ng mabahong likido. Amoy na bubulok. Mula ng araw na yon, may mga pagkakataong pinagpapawisan ako ng madulas at malansa ang amoy kahit malamig naman. Nang nagpatingin ako sa albularyo, sinabi nitong napagkatuwaan daw ako ng isang engkanto dahil pareho daw kami ng amoy. Hanggang ngayon, kahit naliligo na ako araw-araw, hindi na naaalis ang amoy na yon. Dear Captain Kokak, ako po si Rodel, 34 anyos, isang traffic enforcer sa Commonwealth. Mahigit 8 taon na ako sa serbisyo. Sa dami ng mga aksidente sa kalsadang ito, sanay na ako sa eksenang may dugo ang katawan sa gitna ng kalsada. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari na hindi ko kayang ipagwalang bahala. Alas 11 ng gabi nun. Medyo banayad ang daloy ng trapiko. Nasa tapat ako ng isang lumang pedestrian overpass na bihira ng gamitin. Bigla akong nakakita ng babaeng nakasuot ng puting damit. May mahabang buhok at tila litong-lito sa pagtawid. Kahit may overpass, pinili niyang dumaan sa gitna ng kalsada. Pinara ko ang mga sasakyan at sumigaw ako. Ate! May overpass po tayo. Pero hindi siya tumigil. Nang akmang hahawakan ko siya sa braso, bigla siyang lumingon. Kitang-kita ko ang kanyang muka. Durog, basag ang panga, at may dugo ang sugat sa noo. Tila ang mismong anyo ng kanyang pagkamatay.
Napaatras ako sa takot. Pero sa isang iglap, nawala siya sa harapan ko. Kinabukasan, may lumapit na matandang lalaki sa akin. Habang naka-duty ako, may dala siyang lumang larawan ng isang dalagang kamukhang kamukha ng nakita ko. Anak ko yan, aniya. Diyan siya namatay. 3 taon na ang nakalipas. Nabangga siya habang tumatawid. Simula noon, lagi siyang nagpaparamdam kapag malapit na ang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang mas nakakakilabot, isang araw matapos ko siyang makita, may isang taxi na bumangga sa pedestrian railings, sakto sa lugar kung saan siya nagpakita. Ayon sa driver, may babaeng biglang tumawid daw. Pero sa dashcam, wala kahit anino. Simula noon, tuwing 11:00 ng gabi, lagi nang may gumuguhit na lamig sa balat ko. Alam kong naroon siya. Nasa tabi lang, naghahanap ng katarungan o ng katahimikan. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Lito, 42 anyos, traffic enforcer sa Buendia Railroad area. 20 taon na po akong humaharap sa init ng araw, usok ng tambutso, at ingay ng syudad. Pero isang gabi, nayanig ang buong paniniwala ko sa katotohanan. 2:30 na ng madaling araw nun. Halos wala ng sasakyan. Biglang dumaan ang isang rider na nakaitim lahat. Helmet, jacket, gloves, pati motorsiklo ay tila masyadong moderno. Sa bilis niya, parang lumulutang. Tinangka kong harangin siya para sa checkpoint, pero parang hindi niya ako nakita. Sa loob ng 3 gabi, ganun palagi. Paulit-ulit siyang dumaraan. Eksaktong 2:30 hanggang sa magdesisyon akong harangin siya ng plastic barrier. Tumigil siya. Lumapit ako. Sinabi kong checkpoint to. Kailangan ko ng lisensya niya. Tahimik lang siya. Dahan-dahan niyang inangat ang helmet niya. Walang muka. Wala kahit anong bahagi ng muka. Parang balat ng manika. Makinis at malamig. Napatigil ang oras ko. Napaatras ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Ilang saglit lang, bigla siyang umandar. At sa harap ng mata ko, naglaho siya. Nang ikinuwento ko ito sa matandang enforcer namin, ngumiti lang siya. May ganyang kwento pa noon pa, Lito. Rider daw yun na namatay sa drag racing. Muling bumabalik para tapusin ang huling karera niya. Tuwing madaling araw, naririnig ko pa rin ang tunog ng kanyang makina. Pero sa CCTV, walang kahit anong record niya. Dear Captain Kokak, ako po si Jerome, 29 anyos, traffic enforcer sa Shaw Boulevard. Alam kong may mga kwentong pambata tungkol sa multo, pero hindi ko akalaing ako mismo ay magiging bahagi ng isa. Isang gabi, 7:30, may batang lalaki ang biglang tumakbo sa gitna ng intersection. Wala siyang sapatos, marumi ang damit, may hawak na pulang bola. Bigla ko siyang nilapitan para iligtas. Pero bago ko siya marating, isang sedan ang sumalpok sa kanya. Sumigaw ako. Tumigil ang sasakyan. Lumapit ako. Pero pagdating ko sa gitna, wala ang bata. Wala ring dugo. Ang natira lang ay ang pulang bola. Kinilabutan ako. Nilibot ko ang paligid. Pero walang ibang tao. Nireview ko ang CCTV footage. Dito ako nanginig. Makikita mo ako na tumatakbo sa gitna. Pero wala akong hinahabol. Ako lang at isang walang katao-taong intersection. Ilang araw matapos yun,
may nasagasaan sa parehong lugar. Nang tanungin ng driver kung ano ang nangyari, sabi niya, "May batang tumakbo eh. Hindi ko na naiwasan." Lahat ng nasangkot sa ganitong insidente, nawalan ng preno o aksidenteng namatay ang makina ng kanilang sasakyan. Sabi ng mga matatanda, batang kalye raw yun na hindi natulungan. Ngayon, hinihingi niya ang buhay ng mga hindi nagtangkang iligtas siya. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Dan, 37 years old. Naka-assign ako noon sa Monumento Circle. May traffic light roon na palaging pumupula kahit wala namang problema sa daloy ng trapiko. Inireklamo na ito ng maraming motorista. Kaya isang gabi, sinilip ko ang mismong control box. Pagbukas ko, may litrato sa loob. Luma, kupas, at may babaeng naka-uniforme ng traffic enforcer. Hindi namin siya kilala, pero mukhang lumang-luma na ang uniforme niya. Parang galing pa sa dekada 80. Kinabukasan, habang naka-duty ako, may babaeng naglalakad sa gitna ng intersection. Hindi siya pinapansin ng mga motorista. Tahimik siyang nagmamando ng trapiko. Nang akmang lalapitan ko na siya, bigla siyang nawala sa harap ko. Sa pagkagulat, natanong ko ang mga senior namin. Isang lumang istorya ang isinalaysay nila. Babae raw yun na enforcer din noon. Pinagmamalupitan ng mga driver dahil babae siya. Isang gabi, habang inaayos niya ang nasirang ilaw, nabundol siya at hindi na nakitang muli ang katawan. Hanggang ngayon, ang kanyang espiritu raw ang nagbabantay sa ilaw. Bawat oras na pumupula ang traffic light, kahit hindi dapat, para bang may boses akong naririnig. "Tumigil ka! Hindi pa tapos ang shift ko." Dear Captain Kokak, ako po si Bobby. Matagal-tagal na rin akong traffic enforcer sa Pasay. Mahilig akong magsulat sa logbook ng tama. Pangalan, plate number, oras, lahat. Kaya noong isang linggo, napansin kong may kakaiba sa isang ticket na inisyo ko. May matandang lalaking lumapit sa akin, maayos ang damit. Parang galing pa sa sementeryo. Ay, Este Lamay pala. "Sir," aniya, "nagkamali po yata kayo ng ticket. Hindi po ako dumaan dyan." Binigay niya sa akin ng plate number. UWC 479. Nang balikan ko ang logbook, nandoon nga. Tinignan ko ang CCTV. Nandoon din ang sasakyan. Pero pagtingin sa plate registry, ang sasakyan ay na-declare ng total wreck. 2 taon na ang nakalipas. Ang may-ari, si Fernando Salcedo, namatay sa isang banggaan. Kinilabutan ako. Nang buksan ko ulit ang logbook kinabukasan, wala na ang ticket na yon. Nawala. Hindi ako sigurado kung nabura o kusa na lang naglaho. Pero ang hindi ko malilimutan, tuwing gabi, nakikita ko ang plate number na yon na dumaraan, dahan-dahan, tahimik. Minsan tumitigil siya sa tapat ko, pero hindi ko na kayang lumapit. Ticket para sa patay, pero hindi ko alam kung ako ang gumawa ng mali o ako na ang susunod na matitikitan. Dear Captain Kokak, taong 2019, gabi ng Huwebes.
Galing ako sa overtime sa opisina sa Ortigas. Bandang 12:00 na nang makasakay ako ng Uber papauwi. Tahimik si Kuya Driver. Paglampas namin sa E. Rodriguez, napansin kong papasok kami sa Balete Drive. Medyo nagkanda-ugaga ako. Ayoko talaga sa lugar na yon. Pero hindi ko na rin inawat si Kuya. Pagdating sa gitna ng kalsada, bigla siyang nagpreno. Napatili ako. Sabi niya, "May babae." Napatingin ako sa kalsada. Wala naman akong nakita. Pero nanginig si Kuya. Sabi niya, "Puting-puti ang suot. Malabo ang muka eh. Parang lumulutang." Tahimik kaming nagpatuloy. Pero maya-maya, naramdaman kong may malamig na hangin sa loob ng kotse. Tumingin ako sa rearview mirror. May babae sa likod. Mahaba ang buhok. Maputla. Nakapikit at may dugo ang parte sa leeg. Hindi ko siya naramdamang sumakay. Tumingin ako sa tabi ko. Wala naman. Pero ramdam kong parang may humihinga malapit sa leeg ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na napigilang tanungin si Kuya kung palagi ba siyang nakakakita ng ganun. Sabi niya, dati hindi. Pero kapag nakakasakay ako ng pasaherong parang malungkot at sobrang pagod, palagi siyang nakikisabay. Baka nga. Kasi noong panahon na yun, sobrang bugbog na ako sa trabaho at problema. Hindi ko alam kung awa o takot ang naramdaman ko sa babaeng yun. Pero isang bagay ang sigurado ako. Simula noon, lagi na akong nagbabiyahe ng mas maaga at iniiwasan ko ang Balete Drive. Dear Captain Kokak, hindi ko akalaing mararanasan ko ito noong 2021. Finals week noon at gabi na kaming natapos sa review session ng barkada ko sa New Manila. Mga 11:00 na ako nakalabas. Dahil walang masakyan, naglakad ako papunta sa sakayan. Dinaanan ko ang Balete Drive. Tahimik. Walang tao. Maliban sa iilang ilaw sa mga bahay. Madilim ang paligid. May isang malaking bahay ako na nadaanan. Luma. Madilaw ang ilaw sa loob. Sa may bintana, parang may aninong nakasilip. Babae. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang suot. Napahinto ako. Hindi ko mawari kung totoo o guni-guni. Pero nang igalaw ko ang mata ko, parang nawala siya sa bintana at sumulpot sa salamin ng isang nakaparadang kotse. Hindi ako maagalaw. Parang walang buhay ang kanyang balat. Maputla at parang sinisigawan ako ng hindi ko marinig. Tumakbo ko papalayo, halos matumba. Pag-uwi ko, nagkasakit ako ng ilang araw. Hindi naman ako nananaginip pero madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi. May naririnig akong kaluskos, mahihinang iyak. Nalaman ko mula sa lola ko na noong dekada 70, may estudyanteng babae raw na ginahasa at pinatay ng taxi driver sa may Balete Drive. Hanggang ngayon daw, ang kaluluwa niya ay hindi matahimik. Mula noon, hindi na ako dumaraan doon. Ayoko na kasing muling marinig ang nakakakilabot na iyak na yon, kahit kailan. Magandang araw po, Captain Kokak. Hindi ko malilimutan ang karanasang to. Kahit ilang dekada na ang lumipas. Jeepney driver ako noon. Madaling araw na. Pauwi na ako galing Cubao. Wala nang masyadong pasahero. Pagdaan ko sa Balete Drive, may nakita akong babaeng tila estudyante. Nakaputing uniforme. Tahimik na nakatayo sa gilid. Nagtaas ng kamay. Akala ko ay pasahero. Pinara ko naman. Sumakay siya sa likod. Hindi ko siya nilingon pero narinig ko ang kanyang hikbi.
Sabi ko, Ineng, saan ka ba bababa? Hindi siya sumagot. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakayuko. Pero napansin ko, parang duguan ang kanyang damit. Paglingon ko, wala siyang mukha. Puro dugo. Ang mata niya, purong itim at parang may butas ang lalamunan. Napakabig ako sa manibela at halos madisgrasya. Paglingon kong muli, wala na siya. Ang upuan, basa ng malamig na likido. Parang tubig ulan. Pero walang ulan nung gabing yun. Ayon sa mga matatanda, ang babaeng yun daw ay isa sa mga unang biktima ng karahasan sa lugar na yun. Isang estudyanteng pinatay at itinapon sa kalsada. Simula noon, hindi na ako pumapasada ng madaling araw. May mga nilalang talaga na gustong may makasama, kahit sandali lang. Hello po, Captain Kokak. Gabi ng July 2020, lockdown pa. Dahil walang masakyan, nagbike ako mula Makati pauwi ng Cubao. Tahimik ang daan. Sa Balete Drive, may nakita akong kumikislap sa gilid ng kalsada. Isang lumang kwintasyon. May maliit na pusong pendant. Pinulot ko at nilagay sa bag. Pag uwi, sinubukan ko itong suotin. Bigla akong nilagnat. Nang gabring yun, nanaginip ako. Isang babaeng nakaputi. Umiiyak sa dilim. Lumalapit siya, pero hindi ako maagalaw. Sa panaginip ko, tinuturo niya ang leeg niya. Doon mismo nakasabit ang kwintas. Nang gumising ako, may pasana ako sa leeg. Tila may sumakal sa akin gamit ang lubid o tali. Kinabukasan, dinala ko ang kwintas pabalik sa lugar kung saan ko yun napulot. Nilagay ko sa ilalim ng puno ng balete. Paglagay ko, may humaplos sa batok ko. Parang hangin, pero may bigat at lamig. Narinig ko sa isip ko ang isang boses na nagsasabing salamat. Mula noon, sa tuwing nagdaraan ako sa Balete Drive, parang palagi nang may nakatingin sa akin. Dear Captain Kokak, March 2002 nang mangyari to. Isa po akong photographer. Panahon yun na paparating na ang araw ng mga magsisipagtapos. May tumawag sa akin. Babae, mahinhin ng boses. Graduation shoot daw sa isang lumang bahay malapit sa Balete Drive. Sabi ko, bakit hindi sa studio? Gusto raw kasi ng classic vibes, ayon sa kanya. Pagdating ko roon, luma nga ang bahay, pero malinis. Lumabas ang dalaga, nakaputing toga, may bulaklak sa buhok. Tahimik siya pero magalang. Halos hindi ako makapaniwala sa ganda niya. Parang hindi bagay sa mundong to. Pinagshoot ko siya sa harap ng hagdanan, bintana, at sa hardin. Seryoso lang siya. Tapos, ngumiti siya at nagsabing, matagal ko nang hinihintay ito. Pag uwi ko, excited na akong i-edit ang mga larawan. Pero pagtingin ko, wala siya sa kahit anong shot. As in, literal na wala. Puro background lang. Tinawagan ko ang numero. Disconnected. Hindi ko na makontak. Binalikan ko ang bahay kinabukasan. Abandonado na yon. Wasak. Puro alikabok. Wala ni sinong tao roon. Nalaman ko sa barangay na dati raw itong dorm ng mga estudyante. May isang babaeng namatay bago siya makapagtapos. Na aksidente sa labas, sa mismong Balete Drive. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa hard drive ko ang mga litrato. Puro walang laman, pero sobrang malamig ang aura. Hindi ko na tinanggal. Sa tuwing tinitignan ko ang mga yon, parang may gusto siyang ipaalala.
Dear Captain Kokak, noong nasa kolehiyo pa ako, palagi kong sinasabi sa sarili kong hindi totoo ang mga multo. Mahilig kasi akong magbasa ng horror, pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa isang gabi, binago ng isang pangyayari ang pananaw ko. 11:00 ng gabi na at ako na lang ang natirang estudyante sa library. Finals week kasi at kailangan kong tapusin ang thesis ko. Dahil sa sobrang focus ko, hindi ko napansing na puno na pala ng ihi ang pantog ko. Dahil malapit lang ang CR ng babae sa 3rd floor, doon ako nagtungo. Tahimik ang buong palapag at parang ako lang talaga ang tao. Pagpasok ko sa CR, napansin kong bukas lahat ng ilaw. Medyo kakaiba kasi kadalasang patay ang mga yon kapag gabi. Pumasok ako sa pinakadulong cubicle. Habang nakaupo ako, bigla akong nakarinig ng hikbi. Mababa, mahina, pero malinaw. Tumigil ako sa ginagawa ko. Tinignan ko ang ilalim ng divider ng cubicle. Wala akong nakita, pero tuloy-tuloy ang iyak. Nang matapos ako, pumunta ako sa lababo. Doon ko siya nakita. Sa salamin, isang babae, putlang-putla, duguan ang parte ng bestida niya sa bandang dibdib at basang-basa ang buhok. Parang gusto niyang magsalita, pero wala akong narinig. Nang lingunin ko ang likod ko, wala namang tao. Pero nang tumingin akong muli sa salamin, naroon pa rin siya. Ngayon ay nakangiti na. Pero tanging bibig lang ang meron sa mukha niya. Tumakbo ko papalabas. Naiihi na naman ako sa takot. Kinabukasan, nalaman ko sa isang janitress na may estudyanteng nabuntis ang nagpakamatay sa CR na yun. Wala raw nakakita sa kanya habang unti-unti siyang nawawalan ng buhay, maliban sa salamin. Dear Captain Kokak, simula pa noong kabataan ko, mahilig na akong mag-jogging tuwing madaling araw. Iba ang katahimikan kapag 4 AM. Tahimik, malamig, at para bang ibang mundo. Ngunit may isang umagang hindi ko kailanman malilimutan. Dinaraanan ko ang isang lumang waiting shed sa may plaza. Karaniwan ay walang tao roon. Pero nung araw na yon, may nakaupo. Babaeng nakaputing bestida, nakayuko, at tila nangangatog sa lamig. Inisip kong baka stranded siya, o kaya ay may hinihintay. Lumapit ako at nagtanong, "Ate, okay ka lang? Gusto mong tumawag ako ng tulong?" Hindi siya sumagot. Doon ko napansin na parang lumulutang ang dulo ng bestida niya. Sa ilalim, wala siyang mga paa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Humakbang ako paatras. Nang itinaas niya ang mukha niya, nakita ko ang isang duguang babae. Putol ang kalahati ng mukha at dilat na dilat ang isang mata. Tumili ako at tumakbo palayo. Pag uwi ko, sinabi ko to kay Lola. Sabi niya, matagal nang may babaeng nabangga sa lugar na yon. Isang guro na pauwi mula sa night class. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin daw niya ang jeep na hindi na dumarating. Dear Captain Kokak, ako po ay isang security guard sa isang lumang building sa Makati. Marami ng kwento ang umiikot sa aming mga guards. Lalo na ang tungkol sa elevator ng gusali. Bawal sana ang 13th floor, pero sa elevator, kahit hindi mo pindutin, minsan ay kusang nagbubukas ang pinto roon. Isang gabi, habang nagro-ronda ako bandang 2 AM,
May nakita ako sa CCTV. May babaeng sumakay sa 8th floor at lumabas sa 13th. Pero ang hindi normal, wala siya sa logs. At sa footage, hindi mo makita ang mukha niya. Itim lang, walang features. Sumakay ako agad sa elevator. Sinundan ko siya. Pagbukas ng pinto sa 13th floor, naglalakad siya papakanan. Sumigaw ako ng, "Miss, bawal po dyan." Pero hindi siya lumingon. Nang baybayin ko ang koridor, unti-unti na siyang naglaho. Nagsaliksik ako. Ayon sa matandang janitor, dati raw ay call center ang 13th floor na yon. Isang babae raw ang nag-suicide sa comfort room dahil hindi makayanan ng pressure. Simula noon, sinarado na ang buong palapag. Pero sa tuwing may bagong guard, nagpapakita raw siya. Parang sinusubukan kung may makakakita. At ako, isa na sa mga yon. Dear Captain Kokak, sumali po ako sa dance troupe ng school namin bilang fulfillment ng PE requirement. Isa sa kasama ko ay si Trish. Magaling, pero nuknukan ng yabang. Lahat ng sayaw, gusto niyang siya ang bida. Tuwing gabi kami nag-iensayo. Madalas ay kami na lang ang nasa auditorium. Isang gabi, habang ginagawa ang routine, biglang tumigil si Trish at nanlaki ang mga mata niya. Bigla siyang nagsisisigaw. Sino yun? Sino ba yun? Tumingin kami kung saan siya nakaturo. Sa likod ng entablado. Wala naman kaming nakita. Nagtatakbo siya palabas at hindi na bumalik. Kinabukasan, umiiyak siyang nagkwento. Habang sumasayaw daw siya, may babaeng nakaputi na ginagaya ang bawat galaw niya. Pero mas mabilis, mas maganda, mas eksakto. Nang huminto siya, patuloy raw ang babae sa pagsayaw. Hanggang sa ngumiti ito at nagsabing, "Ako ang tunay na reyna ng sayawan." Ang sabi ng matandang staff ng auditorium, dati raw ay may babaeng dancer na naaksidente sa entablado at namatay noong mismong araw ng kompetisyon. Bigo siya sa pangarap, kaya hanggang ngayon, nagpapakitang gilas pa rin. Dear Captain Kokak, laking Baguio po ako at alam naman natin kung gaano kabalot ng misteryo ang lungsod na yon. May kwento ang school namin tungkol sa aklatan at akala ko kwento lang talaga siya hanggang sa ako na mismo ang makaranas. Nagbabasa ako sa likod ng library nun sa pinakatahimik na bahagi. Amoy luma ang mga aklat. Habang lumilipat ako ng pahina, may naamoy akong kakaiba. Parang kandila yon. Hindi yun amoy ng birthday candle, kundi yung ginagamit sa mga lamay. Paglingon ko, may babaeng nakaputi sa may estante. Nakatingin lang siya sa akin. Maputla, nangingitim ang ilalim ng mga mata. Tinanong ko siya, "Ate, okay ka lang ba?" Hindi siya gumagalaw. Nang tumayo ako para lapitan siya, bigla siyang naglaho. Tumigil ang lahat ng ingay. Tila ako na lang ang may buhay sa buong silid. Ayon sa librarian, 20 taon na raw mula nang may babaeng estudyante na natagpo ang patay sa likod ng aklatan. Broken hearted daw. Hanggang ngayon, nagpapakita siya tuwing Pebrero. Suot pa rin ang suot niyang puting dress sa araw ng kanyang pagkamatay.